Nagsimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Yong-ho, na nakatira kasama ang kanyang ama pagkatapos na pumanaw ang kanyang ina sa panahon ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang ama na si Song-woo, ay isang traffic enforcer, at karaniwan siyang pumapasok sa trabaho tuwing gabi. Si Song-woo ay isang napakabuting ama, na inialay ang lahat ng kanyang pagmamahal sa pag-aalaga sa kanyang anak. Bilang isang tipikal na debotong Kristiyanong pamilya, pumupunta sila sa simbahan tuwing linggo. Itinuro ni Song-woo kay Yong-ho ang tungkol sa Diyos, umaasa na ang pananampalataya ay makakatulong sa kanyang anak na malampasan ang lahat ng kanyang paghihirap sa buhay. Isang araw, bago umalis si Song-woo para sa kanyang shift, nagpaalam si Yong-ho sa kanya, hindi alam na ito na ang huling pagkakataong magkikita sila. Habang nasa trabaho, pinahinto ni Song-woo ang isang sasakyan na ang driver ay pinaghihinala ang lasing. Maliwanag na ang driver, na merong kumikinang na mata, ay malamang na sinapian ng demonyo. Ang lalaki ay meron ding suot na itim na singsing sa kanyang hinlalaki, na naglabas ng pulang ilaw. Nang hindi inaasahan, biglang tinapakan ng driver ang gas, dahilan para madala si Song-woo habang nakahawak sa pinto. Sa oras na yun, ang babaeng nakaupo sa passenger seat ay nagpakita rin ng mukha ng demonyo. Sa huli, matapos makalagkad ng ilang kilometro, ang pagod na si Song-woo ay nahulog sa kalsada at nagulungan ng sasakyan. Nang marinig ang masamang balita, si Yong-ho at ang kanyang lola ay agad na sumugod sa ospital. Nang makita ni Yong-ho ang kanyang nag-aagaw buhay na ama, nawalan siya ng pag-asa. Desperadong humingi ng tulong, pumunta si Yong-ho sa simbahan at nagdasal para sa paggaling ng kanyang ama. Habang nagdadasal, sinabi sa kanya ng isang pari na ibibigay ng Diyos ang kanyang kahilingan hanggat may pananampalataya siya sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, ng gabi ring yun, namatay si Song-woo. Sa panaginip ni Yong-ho, sinabi sa kanya ni Song-woo na maging mabuting tao siya at tumulong sa iba. Nangako si Song-woo na nariyan siya palagi sa kanyang tabi, at nagpasa sa kanya ng isang singsing. Sa panahon ng libing, dumalo rin ang pari na nakilala ni Yong-ho upang magbigay galang sa kanyang ama. Nang makita ang pari, hindi napigilan ni Yong-ho ang kanyang galit at binato siya ng isang krus. Sinisi siya ni Yong-ho at ang Panginoon sa hindi pagliligtas sa kanyang ama, at tinawag silang sinungaling at mamamatay tao. Makalipas ang 20 taon, isa ng sikat at professional MMA world champion si Yong-ho. Sa isa sa mga kompetisyon, nakita niya na ang kalaban ay may tato ni Jesus, na nagpaalala sa kanya ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa panahong yun, narinig niya ang isang boses na nagsabi sa kanya na maghiganti, at inilabas niya ang galit na yun upang talunin at bugbugin ang lalaki. Kung hindi pinahinto ng referee ang laban, siguradong napatay niya ang kanyang kalaban. Kalaunan, habang nakasakay sa eroplano pauwi, napanaginipan muli ni Yong-ho ang kanyang ama. Dinala siya sa kabaong ng kanyang ama, na may isang krus at larawan ni Song-woo sa tabi nito. Nang marinig niya ang boses na naguutos sa kanya na maghiganti, kinuha ni Yong-ho ang krus at sinira ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang krus ay dumikit sa kanyang palad at bigla itong nag-apoy. Kasabay nito, may lumabas ding itim na usok mula sa katawan ni Yong-ho, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nang magising si Yong-ho, nakita niyang dumudugo ang kanyang kamay. Nang makauwi, nagpatingin siya sa doktor para itanong ang tungkol sa sugat, ngunit sinabi sa kanya na normal lang ito. Nang gabing yun, habang mahimbing na natutulog si Yong-ho, isang maitim na anino ang dumalaw sa kanyang silid, at sinubukan itong pumasok sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa tuwing mangyayari ito, ang malastigmatang sugat sa kanyang kamay ay nagdurugo ng husto. Sa sandaling magsimulang dumaloy ang dugo, ang maitim na figura ay umaatras. Ang pag-ataking ito ay naulit sa loob ng maraming araw, na naging sanhi para hindi na gumaling ang kanyang sugat. Dahil dito, nagsimula nang bumagsak ang kalusugan ni Yong-ho, ngunit hindi matukoy ng doktor kung ano ang sanhi nito at hindi rin niya alam kung anong gagawin sa kanyang sugat. Sa pagkainis sa nangyayari, nagpasya si Yong-ho na bisitahin ang isang batang exorcist. Nang tingnan ng bata si Yong-ho, sinabi niyang napapalibutan siya ng mga demonyo dahil itinatakwil niya ang Panginoon. Ang boses na madalas niyang naririnig ay nagmumula sa dyablo, at ang singsing ng kanyang ama ang nagpapanatili sa kanya na ligtas at buhay. Bukod sa singsing, ang sugat sa kanyang palad ay nagpapalayas din sa masasamang espiritu. Sa isang ritual process, ang batang babae ay nakatanggap ng sign of the cross, at sinabi na dapat hanapin ni Yong-ho ang krus sa timog ng kanyang bahay sa hating gabi. Doon, makikilala niya ang kanyang tagapagligtas. Kalaunan ng gabing yun, nakita ni Yong-ho ang sinasabing krus, na nagdala sa kanya sa isang simbahan.
Nang hindi inaasahan, bigla siyang inatake ng napakaraming uwak, dahilan para bumalik siya sa kanyang sasakyan. Kasabay nito, dalawang pari ang makikitang nagsasagawa ng exorcism sa loob ng simbahan. Ang matandang pari na si Father Ann, at ang batang pari na si Father Choi, ay malapit ng maselyado ang bawat hakbang ng seremonya, na naglagay sa masamang espiritu sa pagdurusa. Gayunpaman, ang sinapiang lalaki ay nagawang makalaya, at ang dalawang pari ay kaagad na natalo. Si Father Choi, na hindi pa nakakakita ng ganoong nakakatakot na tanawin, ay tumakas sa lugar sa sobrang takot, dahilan para malagay sa panganib ang buhay ni Father Ann. Ang kakaiba dito, nang lumabas si Father Choi sa simbahan, sinundan siya ng isang kawan ng mga uwak. Nang halos mamatay na si Father Ann sa pagkakasakal ng dyablo, dumating si Yong-ho at iniligtas siya. Bilang isang world champion, madali niyang napabagsak ang sinapiang lalaki. Higit pa rito, ang dumudugong palad ni Yong-ho ay nagset ng apoy sa sinapian, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Para selyohan ang proseso, pinalakas pa ni Father Ann ang apoy sa pamamagitan ng pagbuhos sa kanya ng holy water. Pagkaraan ng ilang sandali, napatay ang masamang espiritu, at ang biktima ay naiwang hindi nasaktan. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Father Ann na ang sugat ni Yong-ho ay isang banal na peklat, katulad ng naiwan kay Jesus matapos siyang ipako sa krus. Paminsan-minsan itong lumilitaw sa ilang tapat na mananampalataya, ngunit wala ditong pakialam si Yong-ho at nais niya lang malaman kung paano ito gagaling. Ilang sandali pa, hinikayat ng demonyo si Yong-ho na patayin ang kasamang pari. Bilang tugon, si Father Ann ay nagbigkas ng isang malakas na panalangin upang pakalmahin siya. Matapos malaman ang background at address ni Yong-ho, nagdasal si Father Ann sa kanyang kwarto, at patagong inilagay ang isang krus sa tabi ng higaan. Bago umalis, sinabi niya kay Yong-ho na hanapin siya kapag kailangan niya ng tulong. Pagbalik sa kanyang sariling tinutuluyan, nakatagpo ni Father Ann si Father Choi, na labis na nakukonsensya sa ginawa niyang pag-iwan sa kanya. Gayunpaman, ipinaalam lang sa kanya ni Father Ann na ang lahat na nangyayari ay plano ng Diyos. Nang gabing yun, mahimbing na nakatulog si Yong-ho sa ilalim ng mga pagpapala ng Diyos. Kinabukasan, nagising siya at nakita ang krus na iniwan ni Father Ann. Sa sobrang galit, itinapon niya ito sa inidoro. Gayunpaman, bago pa niya ito may flush, kinuha niya ito at hinugasan. Kalaunan, bumisita siya sa tinutuluyan ni Father Ann para lihim na ibalik ang krus. Dito nabunyag na si Father Ann ay isang sugo ng Vatican, na nasa isang misyon na hanapin ang Dark Bishop, at inireport niya sa Pope na ito ay kasalukuyang nasa Korea. Samantala, ang isang pub owner na nagngangalang Jisung, ay pinagbantaan ng isang gangster na kung hindi niya sila kukunin bilang mga security guard, ang pub ay tatakbo sa walang katapusang mga kaguluhan. Gayunpaman, tinusok lang ni Jisung ang kanyang palad gamit ang itim na singsing at ginamit ang kanyang dugo para magpinta ng isang ahas. Nang hindi inaasahan, biglang namula ang kanyang mata at nagsilabasan ang mga kaliskis sa kanyang mukha. Sa utos ng dyablo, sinabi ni Jisung sa gangster na ang kanyang partner ay merong maraming utang sa mga pasugalan at tatakbo siya dala ang pera. Nang marinig ito, agad na umalis ang gangster para kumprontahin ang kanyang partner. Sa pagkainis sa pagtatraidor ng kanyang partner, walang awa niya itong binugbog hanggang sa mamatay siya. Sa kabilang banda, nabunyag na si Jisung ang napakasadistang driver na pumatay sa ama ni Yong-ho. Dahil sa kapangyarihang bigay ng dyablo, ang kanyang itsura ay hindi man lang nagbago ng kahit na kaunti sa nakalipas na 20 taon. Sa basement ng kanyang pub, meron siyang sariling altar at dito siya nananampalataya kay Satanas. Gamit ang isang spell, pinatay niya ang gangster sa pamamagitan ng pagpuntirya sa kanyang puso, at inialay ang kanyang kaluluwa bilang sakripisyo para kay Satanas. Sa pamamagitan ng pag-alay ng mga inosenteng kaluluwa sa demonyo, nagagawang manatiling bata ni Jisung. Dito rin nabunyag na siya ang Dark Bishop na hinahanap ni Father Ann. Samantala, si Yong-ho, na hindi nataglay ang sagradong krus, ay muling inatake ng masasamang espiritu. Dahil dito, humingi siya ng tulong kay Father Ann kinabukasan, kung saan iniregalo niya sa kanya ang isang banal na bagay na banditado ng Pope. Sa kanilang pag-uusap, iginiit ni Father Ann na alam niyang mahal talaga ni Yong-ho ang Diyos, ngunit hindi niya lang ito mapatawad sa nangyari sa kanyang ama. Bilang pasasalamat, inihatid ni Yong-ho si Father Ann sa sunod na gagawin niyang exorcism ceremony. Dahil hindi pa nakaka-recover si Father Choi sa trauma, kailangan ni Father Ann na isagawa ang seremonya ng mag-isa. Nang tumingin si Yong-ho sa pari, naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama noon, na hindi dapat siya mag-atubiling tumulong sa iba.
Dahil dito, sinamahan na niya ang pari sa bahay ng isang possessed na babae. Doon, sinuri ni Father Ann ang espiritu ng biktima at walang nakitang sintomas ng demonyo sa kanya. Gayunpaman, alam niyang may mga demonyong nagkukubli sa loob ng katawan ng biktima, kaya inutusan niya si Yonghoo na hawakan ang babae, at ibinuhos ang buong bote ng holy water sa kanyang bibig. Bilang tugon, nagalit ang demonyo at pinatumba si Father Ann. Agad namang sumugod si Yonghoo para pigilan ang babae, ngunit itinulak siya nito papunta sa kisame. Kasabay nito, sinabi ng masamang espiritu kay Yonghoo na siya ang sumapi sa lalaking pumatay sa kanyang ama 20 taon na ang nakalilipas. Nang marinig ito, nagalit si Yonghoo, buong lakas na sinakal ang babae, at halos mapatay na niya ito. Pinigilan siya ni Father Ann, at makikita ang demonyo na sumisigaw na patayin niya ang pari. Nang makabalik sa katinoan, inilapat ni Yonghoo ang banal na peklat sa demonyo para sunugin siya. Habang nangyayari ang exorcism process na ito, naglabas ng dugo ang mga mata ni Jisung. Matapos talunin ng masamang espiritu, isinalaysay ni Father Ann na ang pangyayaring ito ay kagagawa ng Dark Bishop. Pagkatapos nito, nilapitan nila ang kawawang babae at tinanong siya tungkol kay Jisung, na nabunyag na kasintahan niya. Gayunpaman, bago pa siya makasagot, bigla na lang dumugo ang kanyang mga mata. Lumalabas na nangyayari ang lahat ng ito dahil sinimulan na ni Jisung ang kanyang ritual na ialay ang kaluluwa ng babae kay Satanas. Sa kabutihang palad, mas makapangyarihan si Father Ann at nagawang mailigtas ang buhay ng babae. Ang kapangyarihan niyang ito ay nagawang sirain ng manika, kung saan minamanipula ni Jisung ang kawawang babae. Nang mailigtas, napaiyak sa takot ang babae, at parehong nagpasya sina Father Ann at Yonghoo na bibisitahin siya sa ibang araw kapag okay na siya. Pagkatapos nito, ang dalawang demon fighter ay itrinit ang kanilang sarili ng ilang masasarap na pagkain. Habang umiinom ng beer, unti-unting nabuo ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa. Sa kabilang banda, alam ni Jisung na hinahanap siya ni Father Ann at nakatanggap ng revelasyon. Kasunod ng instruksyon ni Satanas, nahanap niya ang isang batang lalaki na binubuli ng kanyang mga kaedad sa isang bahay ampunan, at brainwash siya na ibigay ang kanyang katawan para sa demonyo. Kalaunan ng gabing yun, sinadya ni Jisung na makipagkita kay Yonghoo habang papauwi siya sa kanyang apartment, at nagpanggap na siya si Father Choi. Hindi pa nakita ni Yonghoo ang mukha ni Father Choi noon, ngunit naaalala niya na magkasing katawan sila ni Jisung. Nagsinungaling si Jisung na meron din siyang parehong uri ng marka sa kanyang palad, ngunit sinabi niya kay Yonghoo na habang ginagamit niya ang peklat, pahina ng pahina ang katawan niya. Inakusahan niya si Father Ann bilang isang tunay na demonyo na umaabuso sa kanyang kapangyarihan. Samantala sa orphanage, ilang madre ang makikitang nagdarasal para sa batang sinapian ng demonyo. Nang malaman ni Father Ann ang sitwasyon ng bata, agad niyang tinawagan si Yonghoo. Gayunpaman, apektado si Yonghoo sa kasinungalingan ni Jisung, dahilan para hindi niya sagutin ang tawag. Dahil dito, mag-isang pumunta doon si Father Ann. Pagdating sa orphanage, hinawakan niya ang bata, pilit na pinabanggit ang pangalan ng demonyo gamit ang kanyang singsing, at pagkatapos ay pinalayas ang masamang espiritu. Hindi nagtagal, ang bata ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Sa pagkabigla ng lahat, nabunyag na ang bata ay merong 666 na masasamang espiritu na nakasapi sa kanyang katawan. Kahit na ang batang lalaki ay mas madaling i-manage kaysa sa mga matandang biktima, ang 666 na masasamang espiritu ay napakarami para sa isang matandang exorcist. Hindi nagtagal, si Father Ann, na sobrang pagod na kahit na nasa 50 espiritu pa lang ang napapalabas niya, ay marahas na binugbog ng sinapi ang bata. Sinubukan ng isang madre na iligtas siya gamit ang isang krus, ngunit ang buhay niya naman ang nalagay sa panganib. Sa kabutihang palad, dumating si Yonghoo sa tamang oras at nailigtas ang madre at pati na si Father Ann. Ang banal na peklat sa palad ni Yonghoo ay may napakalaking espiritual na kapangyarihan, at kapag sinamahan ito ng kanyang dugo, kaya nitong sunugin ang kahit na anong demonyo. Gamit ang holy water, mas pinalaki ni Yonghoo ang apoy at umabot ito hanggang sa kisame. Dahil sa kanyang tulong, naalis na ang lahat ng masasamang espiritu. Bago umalis sa orphanage, nagpasalamat ang mga bata at madre, at ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na 20 taon na muling ngumiti si Yonghoo. Habang pauwi, sinabi ni Yonghoo kay Father Ann na ito ang unang araw na hindi siya nagalit matapos makakita ng krus sa publiko. Kalaunan ng gabing yun, si Jisung, na inis sa pakikialam ni Father Ann, ay nagpadala ng isang malademonyong aso upang patayin ang bata, at pagkatapos ay isinakripisyo ang kanyang inosenteng kaluluwa kay Satanas.
Bilang resulta, nakatanggap siya ng isang makamandag na pangil mula kay Satanas. Hindi nagtagal, nabalitaan ni na Father An at Yonghoo ang tungkol sa pagkamatay ng bata at agad silang pumunta sa ospital. Habang ipinagdarasal ni Father An ang kaluluwa ng bata, nagsimulang kumurap ang mga ilaw. Sa sandaling yun, nakita ni Yonghoo si Jisung, ngunit bigla itong tumakbo. Agad niya naman siyang sinundan at iniwang mag-isa si Father An. Lingid sa kaalaman ni Yonghoo, isa lamang pala itong trap ni Jisung. Sa sandaling bumalik siya sa silid, nakita niyang hostage na ni Jisung si Father An. Itinutok niya ang makamandag na pangil sa lalamunan ng pari, at binantaan si Yonghoo na isuko na ang ibinigay na banal na peklat na ipinagkaloob ng Panginoon. Nang wala ng ibang choice, at sa rasong ayaw niyang masaktan si Father An, sumang-ayon na dito si Yonghoo. Gayunpaman, bago pa niya ito magawa, tahimik na ipinagdasal ng pari si Yonghoo at kusang itinulak ang nakalalasong pangil sa kanyang lalamunan. Ngayong wala na ang paring tumutugis sa kanya, umalis na si Jisung sa lugar. Nang makita ang naghihingalong kaibigan, hindi mapigilang malungkot ni Yonghoo. Pagkatapos nito, ibinalik niya si Father An sa simbahan at ipinagkatiwala siya sa pangangalaga ni Father Choi. Sa pangalawang pagkakataon, muling lumapit si Yonghoo sa Diyos at tinanong kung bakit wala man lang siyang ginawa para tulungan ang mga taong naniniwala sa kanya. Para mailigtas si Father An, nagpa siya si Yonghoo na harapin si Jisung ng mag-isa. Bago umalis, ibinigay ni Father An ang kanyang exorcism ring, at sinabing tutulungan siya nito sa kanyang quest. Binigyan din siya ni Father Choi ng robe na binindisyonan ng Pope, at kaya nitong protektahan siya laban sa kasamaan. Matapos maisuot ang buong baluti ni Father An, umalis na si Yonghoo sakay ng kanyang motorsiklo. Para malaman kung saan ang address ng Dark Bishop, pumunta siya sa babaeng iniligtas nila noon at tinanong siya tungkol dito. Samantala, gumawa si Jisung ng orasyon para sapian ng demonyo ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Kalaunan, nang dumating si Yonghoo sa club, kailangan muna niyang harapin ang mga tauhan ni Jisung. Gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban at ilang mga banal na sandata, isa-isa niyang pinabagsak ang mga masasamang espiritu. Nang makita ito, labis na natakot si Jisung at nagmakaawa kay Satanas na tulungan siya. Bilang tugon, inutusan siya ni Satanas na tusukin ang kanyang puso ng nakakalasong pangil, at bilang kapalit, bibigyan niya siya ng higit na kapangyarihan. Sa pagiging desperado, sinaksak ni Jisung ang kanyang puso gamit ang pangil at pagkatapos ay nahulog sa pool of sacrifice. Sa sandaling nahulog siya sa pool, sakto namang dumating si Yonghoo sa basement. Hindi nagtagal, lumabas si Jisung at nag-transform siya sa isang nakakatakot na halimaw na parang ahas. Habang si Jongso ay nasa panig ng Diyos at si Jisung naman ay kay Satanas, kaagad na nagsimula ang kanilang laban. Sa kasamaang palad, ang banal na peklat ni Yonghoo ay wala ng bisa laban sa nag-mutate na si Jisung, at hindi nagtagal ay dinaig siya ng halimaw. Gamit ang kanyang bilis, pinaglaruan ni Jisung si Yonghoo at bigla siyang inatake ng nakakalasong pangil. Sa sandaling pumasok ang lason sa katawan ni Yonghoo, napunta siya sa kadiliman. Doon, lumitaw ang isang liwanag at lumabas dito si Songwoo. Nang makita ang kanyang ama, napaluha si Yonghoo sa tuwa at sinabing miss na niya siya. Ipinaalam ni Songwoo na palagi siyang nasa tabi ng anak at hindi siya magsasawa na protektahan siya. Bago maghiwalay, pinalakas niya ang kapangyarihan ng banal na peklat ni Yonghoo sa pamamagitan ng kanyang kabaitan. Sa oras na magising si Yonghoo, nag-aapoy na ang kanyang kamay, at kaya na nitong talunin ang kahit na anong demonyo. Bukod dito, ang apoy ay inalis din ng lahat ng lason na nasa katawan ni Yonghoo. Pagkatapos nito, muling naglaban sina Yonghoo at Jisung. Sa tulong ng kanyang bagong natagpuang lakas, nagpadala si Yonghoo ng walang humpay na pag-atake at naging mahigpit ang kanilang laban. Para mas lumakas pa, kinuha ni Yonghoo ang singsing ni Father An at ginamit ito para tusukin ang kanyang banal na peklat. Sa pamamagitan nito, dumaloy ang maraming dugo na nagpalakas sa kapangyarihan ng Divine Fury. Sa huling paghaharap, naghatid si Yonghoo ng isang malakas na suntok na agad na nagpabagsak sa Dark Bishop. Para tiyaking hindi na siya makakabangon, hinugot ni Yonghoo ang pangil ng demonyo at sinunog ito hanggang sa maging abo. Pagkatapos itong gawin, namatay na din si Jisung. Nang papaalis na si Yonghoo sa basement, nagpalabas si Satanas ng hindi mabilang na mga kamay para hilahin ang bangkay ni Jisung sa impyerno. Ngayong patay na ang Dark Bishop at wala na rin ang nakakalasong pangil, gumaling na si Father An.
Matapos ang mga pagsubok na ito, niyakap ni na Yongho at Father An ang isa't isa. Sa huli, bumalik na si Father An sa Roma, kung saan ipinadala niya ang kanyang krus kay Father Choi upang hikayatin siya na maging isang mahusay na exorcist, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.